Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, ngunit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, minsan merong mga pagkakataon na nagpapadala ang Diyos ng instrumento upang tayo ay magbago. Minsan ang Diyos ay nagpapadala ng instrumento upang tayo ay magsisi sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito? Kung mapapansin po natin mga kapatid sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Jonas. At si Propeta Jonas po ay ipinadala ng Diyos sa isang bayan o nayon na tinatawag nating Ninive. At nung panahong iyon, may reputasyon ang Ninive na kung saan ito'y naninirahan bilang isang bayan na puno ng makamundong turo. Kaya marahil sa una pa lamang, nandoon sa puso ni Propeta Jonas ang pangamba. Nandoon sa kanyang puso ang takot na baka hindi sa pakinggan ng mga taga Ninive. Baka baliwalain lamang ang kanyang mga turo, magbingi-bingihan ang mga taga Ninive sa kanya. Pero napakinggan natin mga kapatid sa ating unang pagbasa ng mga taga Ninive nagsisi sa kanilang mga pagkakasala. Nakinig sila sa turo ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jonas. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, minsan gumagamit ang Diyos ng mga instrumento upang tayo ay makapagbago. Gumagamit ang Diyos ng mga instrumento upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, maraming bagay tayong mga ginagawa. Marami sa atin nagre-recollection. Marami sa atin nag-Stations of the Cross. Marami sa atin nangungumpisal. Marami sa atin nagbibisita iglesia. Kahapon, marami akong nadaanan, nagsisimula na ng pabasa. Mga bagay na ginagawa natin, mga instrumentong ginagamit ng Diyos upang tayo ay magbago, upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Gumagamit minsan ng Diyos ng instrumento upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Pero tandaan din natin mga kapatid, nawa makita natin ang mga instrumento na ito
upang tunay tayong magbago. Huwag lang natin gawin ang mga bagay na ginagawa natin tuwing panahon ng Kwaresma dahil ito'y nakasanayan na natin. Huwag natin gawin ang mga bagay na ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma dahil ito'y isang tradisyon. Ito'y isa itong paniniwala. Bagkus gawin natin ang mga bagay na ito upang tayo'y mas maging mabuti. Upang tayo ay tunay na makapagsisi sa ating mga pagkakasala. Gamitin natin ang mga pagkakataon na ito, ang mga instrumento na ito, upang tayo ay makahingi ng kapatawaran at magbigay din ng kapatawaran sa iba. May mga instrumentong ginagamit ang Diyos upang tayo'y maging mabuti. May mga instrumentong ginagamit ang Diyos upang tayo'y magsisi. Pero tandaan natin mga kapatid sa ating ebanghelyo, sinasabi doon na hindi lang dapat yung tanda ni Jonas ang magpabago sa atin. May mga instrumento nga pinapadala ang Diyos. Pero tandaan natin, ang tunay na magpababago sa buhay natin ay ang ating paniniwala at pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang tunay na makapagpabago sa buhay pananampalataya natin, walang iba kundi ang Diyos. Ang tunay na magpapabuti sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tama, may mga instrumento, pero ang pinakatanda, walang iba kundi si Jesus. Sana po mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, makita natin si Jesus bilang Diyos. Makita natin ang Diyos bilang Diyos na tunay na pwedeng magpabago at makatulong sa atin upang tayo'y magbalik loob at magsisi sa ating mga pagkakasala. May mga instrumento, may mga tanda, pero nawa si Jesus, ang pinakatanda, ang pinakamagandang instrumento, ang tunay na magpabalik loob sa atin upang tayo'y magsisi at upang tayo'y mas maging mabuting Kristiyano. Amen.